lagi po kayong nagko-compare sa mga aral po ng ibang religion. Tanong ko lang po kung bakit. Kasi po parang, di ba po, kasi sabi sa Bible, blessed are those who are peacemaker. Para po kasing bitter po kayo sa ibang religion. And then, second po, question ko lang po, kasama din po sa prayer po ninyo na mag-ingat po sa bulaang propeta. Paano nyo po mapapatunayan na hindi po kayo isa sa mga bulaang propeta? Kasi, yun po. Salamat sa tanong mo, kapatid na Cristel. Those are intelligent questions. Question from someone that is observing very carefully. At yun ay salamat sa Diyos, tinanong mo, para maalis yung doubt sa mind mo. No? Comparing your faith to other faith is not being bitter with them. Katunayan, hindi kami bitter. Diyan sa convention center, kahit sino pumasok diyan, tinatanggap namin. Meron na pong, recently lang po sa ating pong La Verdad Christian College, ay meron po tayong mga graduates na galing sa iba-ibang relihiyon. Not to mention the fact, may mga Iglesia ni Cristo po na naging scholar po ng La Verdad Christian College. Graduate na po natin sila ngayon. Oo. Pinapaaral natin sila ng libre. Yung ating medical mission, kahit sinong relihiyon, pinapakain natin, tinagamot, tinutulungan. Diyan sa Apalit, meron ako diyang isang compound na i-donate ko sa mga Muslim na nagtitinda sa palengke ng Apalit na laging pinataboy ng mga pulis. Wala silang masulingan, kaya nagdumaing sa akin. Binigyan ko sila ng isang lupa dyan para doon sila lahat, mga Muslim sila. That proves that we are not bitter among other religions. Mali yung perception na meron kaming bitterness with regards to other religion. Tama yung sabi mo, kapatid, blessed are the peacemakers. How can you be a peacemaker? Can you be a peacemaker just by nodding your head to all religion? Is that the meaning of being a peacemaker? Conforming to every teaching and doctrine that you meet along the way, yung ba ibig sabihin ng peacemaker? Kahit mali, hindi ka nakikibo, ganun ba yon? Meron akong babasahin sa yung sita sa kapatid na Cristel. Sa edad mo ngayon, 18, alam ko matalino ka dahil dun sa tanong mo. Babasahin ko sa iyo ang salita ng Diyos, Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Meron bang mic si kapatid na Cristel, kapatid na Handong? Pakibigay mo nga. Pakibasa mo nga yan, kapatid na Cristel, sa English. What I have found, says the preachers, adding one thing to the other to find out the reason. Adding one thing to the other to find out the reason. Actually, in the Hebrew, that adding is to compare. To compare one thing to other to find out the reason. Tingnan mo, kapatid, si Kristo nagko-compare. But does it mean that Kristo bitter sa ibang religion? Kino-compare niya. Si Apostol Pablo rin, kino-compare niya. Nag-compare nga siya nung dati niyang religion, saka yung religion niya ngayon eh. Sabi ni Apostol Pablo doon sa Galatia 1:13. Pakibasa, kapatid na Daniel. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya
Apostol Pablo, tinawag ng Diyos mula sa relihiyon ng mga Hudyo. Dati siyang member ng Judaism. Kino-compare niya ngayon yung kanyang buhay sa nakaraang panahon at sa panahon ngayon. Sabi niya dun sa kausap niya mga taga-Galasya, nabalitaan niyo nung araw ako'y nasa relihiyon ng mga Hudyo. Nililipol ko iglesia ng Diyos noon. Pero ngayon tinawag na ako ng Diyos. Saan ba siya tinawag? Uno-uno ng unang Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Nakita mo kapatid, nasa relihiyon siya ng Hudyo, inuusig niya yung iglesia ng Diyos. Pinipersecute niya, dinidestroy niya. Pero nung tawagin siya ni Kristo, tinawag siya sa iglesia ng Diyos. Doon sa mismong sinisira niya, doon siya tinawag. Kaya nagkaroon siya ngayon ng comparison. Ano ba yung dati niyang relihiyon? Ano ba yung dati niyang paniniwala kaysa sa paniniwala niya ngayon? Ano ba ang sabi ni Pablo ron? Basahin natin uli ang Galasya. Balikan natin yung 2:18. Kung aking ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Kung itatayo ko uli yung bagay na aking sinira, sa aking sarili pinatutunayan ko na ako'y suwail. Kasi yung paniniwalang Hudyo, iniwan ni Pablo yon. Kaya ang pinangaral niya na yung iglesia ng Diyos na dati niyang sinisira. Ano ang sabi ng mga kapatid? Basahin natin uli ang Galasya, Kapitulo 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudiya na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ayun. Sabi ng mga kapatid, yung umuusig sa atin dati, ngayon pinangangaral niya na yung pananampalataya na sa ibang panahon ay kanyang sinisira. Kaya ang sabi ni San Pablo, kung muli kong itayo, yung bagay na aking sinira na, para akong suwail. Ay, ibig sabihin, kinumpare niya yung Budaismo sa iglesia ng Diyos. Nakita niyang mas tama ang iglesyang ipinangaral ni Kristo kaysa sa Judaismo na kanyang kinalakihan sa Israel. So, comparing is not being bitter. Alamin mo na si Kristo ipinanganak sa Israel. Pinanganak siyang Israelita. Ang kinagisnan niya yung relihiyon ng mga Hudyo. Pero nang mangaral siya, alam mo ang ginawa niya? Sinabi niya sa mga Hudyo, basahin natin ang 23 ng Mateo, kung ano ang mga atake at mga pagkukumpara niya sa mga Hudyo. 23,